Magandang tanghali, hapon, gabi, o anumang oras po kayo nakikinig sa channel ko. Ako po si Misteryo at nais ko lang pong magpasalamat sa lahat na nag-subscribe sa channel natin. God bless po sa inyong lahat. Road to 100 subs na po tayo. Sana po magustuhan ninyo ang mga istorya at karanasan sa Ministop at 7-Eleven galing po sa lahat ng mga letter sender natin. At kung mahilig din po kayo sa mga ganitong istorya, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Pwede rin po kayong mag-send ng istorya niyo po o personal na karanasan tungkol sa hindi maipaliwanag na mundo ng misteryo. Ito po ang kwento. Isang mapayapang gabi po sa inyo, Sir Misteryo. At ganoon na rin sa lahat ng mga nakikinig. Tawagin niyo na lang po akong Karen, 31 anyos, dating night shift supervisor malapit sa Puente Osmeña Circle dito sa Cebu. Karaniwan, masaya at maliwanag ang lugar na ito sa araw. Puno ng estudyante, call center agents at mga galing sa gimikan. Pero kapag alas 2 o alas 3 ng madaling araw, iba na ang pakiramdam sa loob ng tindahan. Isang madaling araw, habang inaayos ko ang mga bagong dating na paninda, napansin kong parang may nakaupo sa dining area. May babaeng nakatalikod, mahaba ang buhok, nakatungo. Akala ko customer, pero hindi ko narinig na bumukas ang pinto. Nung nilapitan ko para sabing sarado na ang dine-in, bigla siyang nag-angat ng mukha. Maputla siya, nangingitim ang ilalim ng mata at parang may sugat sa leeg. Para siyang hiniwa ng matalim na bagay, may guhit na malalim. Tuyong dugo na halos hindi na kayang hugasan. Nakasuot siya ng lumang uniforme ng convenience store. May tag name pa na halos burado. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Tinitigal lang niya ako, nakanganga pero walang lumalabas na salita. At maya-maya, narinig ko ang isang malalim na ungol. Parang galing sa lalamunan na punong-puno ng dugo. Tumakbo ko pabalik ng counter. Pero nang lingunin ko, wala na siya. Naiwan lang yung upuang basang-basa. Parang may pawis o dugo na tumutulo roon. Kinabukasan, kinuwento ko ito sa mga senior staff na matagal nang nagtatrabaho sa branch. Doon ko nalaman ang totoo. Ilang taon na raw ang nakakalipas. Mga alas 2 daw ng madaling araw noon nang pasukin ng tindahan at hold upin. Pinilit niyang pigilan pero siya mismo ang nasaksak sa loob ng tindahan. Simula noon, may mga empleyado raw na nakakita sa kanya, nakaupo lang, tahimik at laging nakamasid. At iyon na po ang karanasan ko sa misteryo. Hindi ko alam kung hanggang ngayon ay nandiyan pa rin siya sa loob ng tindahan, naghihintay ng makakapansin. Pero isang bagay ang sigurado. Tuwing mapapadaan ako sa lugar na iyon, hindi ko na kayang tumingin sa dining area ng matagal. Baka kasi naroon lang siya at naghihintay na muling magpakita. Magandang araw po sa inyo, Sir Misteryo. At saludo rin ako sa lahat na nakikinig sa channel na ito. Ako po si Arvin, 25 anyos. Dati akong crew sa isang 7-Eleven dito sa Bacolod. Malapit mismo sa Lagoon. Alam niyo siguro yung lugar na iyon. Kapag umaga, puno ng tao, masaya at maliwanag. Pero kapag hating gabi, ibang-iba ang itsura. Tahimik, madilim at parang may mga matang nakamasid sa paligid. Nangyari po ito, Sir Misteryo, doon po sa pinapasukan kong branch ng 7-Eleven. Naka-duty po ako. Tahimik ang buong store. Ako lang mag-isa kasi lumabas yung kasama ko para maglabas ng basura. Ang tanging naririnig ko lang ay ugong ng chiller at freezer. Biglang may marahang yapak ng bata sa sahig. Magaang pero malinaw. Napatingin ako agad sa glass door. Sarado at nakalak naman. At wala rin akong nakitang dumadaan sa paligid. Sinundan ko yung tunog papuntang freezer section. Doon ko naramdaman na parang bumigat ang paligid at nanlamig ang batok ko. Pagtingin ko sa salamin ng freezer, muntik nang manghina tuhod ko. May bata
maputlang maputla ang balat. Basang-basa ang buhok na nakadikit sa noo niya. Tumutulo pa ang tubig sa damit niyang lumang t-shirt. Ang mga mata niya malalaki, malulungkot at nakatitig ng diretso sa akin. Napaiwas ako sa kanya bigla ng tingin dahil sa sobrang takot. Pagbalik ko ng tingin sa salamin, andoon pa rin siya. Hindi kumikilos, nakatayo lang po siya. Biglang bumukas ng kusa yung pinto ng freezer at lumabas ang malamig na hangin. Naramdaman ko na parang dumaan siya sa harap ko. Mabilis po akong umatras noon. Halos mabitawan ko yung daladala kong mga bote. Sakto namang bumalik yung kasama ko. Sabi ko, may bata rito kanina. Pero natawa lang siya. Sabi niya sa akin, baka dala lang daw ng antok dahil anong oras na. Kinabukasan, nakwento ko yung nangyari sa guard na palagi bumibili sa amin ng kape. Ang sabi niya, dati raw may batang nalunod sa kanal sa tabi ng lagun at madalas may nakakakita rito o nakakarinig ng mga bata kapag madaling araw. Magandang gabi po, Sir Misterio, at sa lahat ng nakikinig. Ako po si Lorna, 32 anyos, at dati akong cashier sa isang 7-Eleven dito sa Cebu City. Marami na po akong night shifts na dinaanan, pero may isang karanasan ako na hanggang ngayon dinadala ko pa rin sa isip ko. Alas 12 pasado iyon, medyo matumal ang customer dahil weekday. Ako lang at isang crew ang naka-duty. Bigla akong napansin na may pumasok na babae. Nakaputing bestida, basa ang buhok, na parang galing sa ulan. Nakasayad pa nga sa sahig ang dulo ng damit niya. Pero ang pinagtataka ko, bakit yung sahig? Tuyo. Lumipat siya sa counter at mahina ang boses. Miss, pabili po ng gatas. Inabot ko ang pack ng gatas at iniskan. Wala siyang ibang dala, ni pitaka o bag. Tumingin lang siya sa akin. Nakangiti, pero ramdam kong may mali. Para bang malamig ang hangin sa paligid niya. Sabi ko, ma'am, bayad po. Pero hindi siya sumagot. Tumalikod siya, dahan-dahan, at bigla siyang naupo sa mesa. Doon tinitigal lang niya ang pack ng gatas. Hindi man lang binuksan. Tinawag ko ang kasama kong crew. Hoy, kita mo yung babae? Pero sabi niya, anong babae? Wala namang nakaupo dyan. Nalaglag ang scanner sa kamay ko. Pagtingin ko ulit sa mesa, wala na talaga. Pero ang pack ng gatas, nakapatong pa rin doon. At basa ng malamig na tubig na parang inulan. Kinabukasan, kinuwento ko sa manager namin. Ang sabi niya, bago pa raw itinayo ang 7-Eleven na iyon, may apartment daw dati sa lugar na iyon. May babaeng namatay daw habang naglalaba. Na-aksidente raw na nakuryente. Simula raw noon, madalas raw magparamdam sa mga crew ang babaeng iyon. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Misterio. Sana po ay nagustuhan ng mga nakikinig ang karanasan ko. Ingat po tayo, lalo na kung night shift sa mga bukas na 24/7 na tindahan dahil hindi lahat ng pumapasok, tao pa. Isang mapayapang araw po sa inyo, Sir Misterio. At sa lahat ng patuloy na nakikinig. Ako po si Yuri, 32 anyos. Ilang taon na akong naging supervisor sa isang mini-stop malapit sa EDSA Boni MRT Station. Alam niyo naman, kahit dis oras ng gabi ay buhay pa rin ang lugar na iyon. Maraming call center agents at pasahirong dumaraan. Pero sa tagal ko sa duty, may isang gabi na hindi ko makakalimutan. Past 2 AM noon, tahimik ang tindahan. At ako na lang mag-isa habang nag-aayos ng stock sa counter. Bigla akong narinig ang tunog ng coffee machine na parang may nagtitimpla. Akala ko isa sa mga customer. Pero pagtingin ko, wala namang tao sa harap ng machine. Habang nakatitig ako, biglang parang may usok na sobrang lakas. Tapos may nakita akong lalaki na nakatayo sa gilid. Nakaputing polo siya na gusgusin. May ID pa sa leeg.
Pero ang hindi ko makakalimutan, nangingitim ang buong leeg niya. Parang may marka ng lubid. Nakatitig lang siya sa akin. Seryoso ang muka. Hindi gumagalaw. Hindi ko malaman kung lalapit ba ako o tatakbo. Nang bigla siyang yumuko. Kinuha yung baso ng kape. Ang problema, hindi gumagalaw yung baso. Kahit anong pilit niyang hawak, ay parang hindi niya ito madampot. Naglakad siya papalayo, diretso sa glass wall ng tindahan. At sa harap mismo ng mata ko, dumiretso siya palabas ng pader. Naiwan yung baso ng kape na medyo mainit-init pa. Kinabukasan, ikinuwento ko ito sa mga janitor sa building. Ang sabi niya, ilang taon na raw ang nakakalipas, may empleyado ng BPO sa itaas ng building na kinitil ang sariling buhay sa pamamagitan ng pagbigti sa boarding house malapit lang doon. Ang huli raw na nakakita sa kanya, galing sa mini stop, bumibili ng kape, ilang oras bago nangyari ang lahat. At doon na po natapos ang karanasan ko, Sir Misterio. Hanggang ngayon, kapag dumaraan ako sa Boni at nakakita ng mini stop o kahit anong coffee machine, naiisip kong baka nariyan pa rin siya, naghahanap ng kape na hindi na niya natapos inumin. Isa mapagpalang gabi po sa inyo, Sir Misterio, at sa lahat na nakikinig. Ako po si Marites, 34 years old. Dati po akong night shift cashier sa isang 7-Eleven dito sa Bacolod City. At gusto ko pong ibahagi ang kakaibang karanasang tumatak talaga sa akin hanggang ngayon. Alas 12 ng hating gabi yon, halos wala ng tao sa tindahan. Ang maririnig lang ay ugong ng rip at mahinang kaluskos ng aircon. Nakayuko ako sa counter nun, inaayos ang mga resibo, nang biglang may gumatok sa glass door. Pagtingin ko, may batang babae, mga 7 o 8 taon ng tanda, payat, basa ang buhok na parang galing sa ulan, at may hawak na maliit na lata. Mahina siyang nagsalita, "Ate, piso lang po." Kahit piso lang. Naawa ako. Binuksan ko ang pinto at tinaabot ang pandesal at juice na nakuha ko sa stock. Mahina siyang umiti. "Salamat po." Umupo siya sa mesa sa sulok at kumain ng tahimik. Pero napansin ko agad na may kakaiba. Basa ang paligid pero na isang patak ng tubig, wala siyang naiwan sa sahig. Ang upuang inilipat niya, walang kaluskos o kahit anuman lang. Nilapitan ko siya at tinanong, "Anong pangalan mo, Iha?" Tumigil siya sa pagkain. Dahan-dahan niyang iniangat ang mukha niya. Doon ko nakita, wala siyang mukha. Puro balat lang na parang malinis na papel. Walang mata, ilong o bibig. Pero sa tenga ko, malinaw ang bulong niya. Parang nasa likod ko nang gagaling. "Gusto ko lang po makauwi." Nanginig ako. Pagkurap ko, wala na siya sa mesa. Ang pandesal at juice na iniabot ko kanina, nakabalik sa tray na para bang hindi man lang yan nahawakan. Kinabukasan, kinuwento ko agad sa guard na naka-duty sa umaga. Sabi niya, dati raw may batang pulubi na babae na namamalimos malapit sa store. Nasagasaan siya, ilang taon na ang nakakalipas. Hanggang ngayon, may mga empleyado raw na nakakakita sa kanya kapag hating gabi. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Misterio. Sana po magustuhan ng mga nakikinig sa iyong channel at mag-ingat po tayong lahat kapag nakakita ng mga batang nag-iisa sa 10 oras ng gabi. Magandang gabi po, Sir Misterio, at sa lahat po ng palagi nakikinig sa channel na ito. Ako po si Ronel, 25 anyos, at crew dito sa 7-Eleven malapit sa Daog Bus Terminal. Sa dami ng taong dumaraan dito, sanay na kami sa iba't ibang ugali ng customer. Pero may isang gabi na hindi ko makakalimutan.
Hindi na siya basta kwento lang, kasi ako mismo ang nakaranas. Alas 3 na siguro na madaling araw yon, medyo malakas ang ulan. May ilang pasahero mula sa terminal na pumasok para magpalipas ng oras. Habang abala ako sa counter, napansin ko ang isang matandang lalaki na nakaupo sa sulok malapit sa glass window. Nakaputing polo barong, may suot na lumang relo at may dala pang baston. Tahimik lang siya, nakatingin sa labas habang umuulan. Sa una, inisip ko customer lang na nagpapahinga o nagpapatila ng ulan. Pero nakakapagtaka, wala siyang binibili. Ilang minuto na siyang nakaupo roon, hindi man lang kumikilos. Nung nilapitan ko siya para magtanong, bigla akong kinabahan. Maputla ang mukha niya, halos kulay abo. At napansin kong parang lumalamig ang simoy ng hangin. Sabi ko, "Sir, okay lang po kayo?" Daan-daan siyang tumingin sa akin at doon ko na nakita. Duguan ng parte ng ulo niya, parang may malalim na sugat. Bigla akong naalala yung kwento ng isang matandang guard namin dati. May pasaherong nabangga at tumilapon malapit sa mismong lugar na iyon ilang taon na ang nakakalipas. Hindi na raw siya umabot sa ospital. Habang nakatitig ako sa matanda, bigla siyang umiti ng mahina at sabing, "Hindi ko na inabot ng biyahe." Tapos dahan-dahan siyang naglaho sa upuan na para bang usok lang. Naiwan akong pawis na pawis habang yung ibang customer wala man lang napansin. Hanggang dito na lang po yung karanasan ko, Sir Misteryo. Hanggang ngayon, kapag may nakikita akong matandang pasahero na nakaupo ng matagal sa sulok ng tindahan, hindi ko maiwasang kabahan. Baka isa na namang nilalang na hindi na dapat natin nakakasama dito sa mundo. Magandang gabi po, Sir Misteryo, at sa lahat ng mga nakikinig. Madalas ko pong pinakikinggan ang mga kwento nyo dito sa YouTube. Ako po si Marinel, 26 anyos, dating cashier sa 7-Eleven, malapit mismo sa Baclaran Church. Marami na po akong na-encounter na kakatuwang customer dahil bukas kami halos buong gabi. Pero may isa po na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makakalimutan. Mga bandang alas 2 na ng madaling araw noon. Halos wala nang bumibili. Bigla akong napansin ng isang lalaki na pumasok. Payat siya, nakaputi at parang pawis na pawis kahit malamig ang aircon. Diretso agad siyang pumunta sa rep at kumuha ng malaking bote ng tubig. Tahimik lang siya na nakayuko. Paglapit niya sa counter, napansin kong nangingitim ang paligid ng kanyang leeg. Parang may marka ng lubid. Kinalabutan ako pero pilit kong iniiskan ng bote. Pag-abot ko ng sukli, hindi niya tinanggap. Imbis, tumingin siya sa akin ng diretso. Maupo ngayang mata, parang uhong na uhaw. Sabay dahan-dahan siyang naglakad palabas ng tindahan. Iniwan niya yung bote ng tubig sa counter. Nang silipin ko sa labas, hindi ko na po siya nakita. Bigla lang siyang naglaho. Kinabukasan, habang naglalunch ako sa food court, nakipagkwentuhan ako sa guard ng mall malapit sa amin. Sabi niya, ilang buwan na raw ang nakakalipas. Meron daw isang lalaki, gumamit ng lubid para kitilin ang kanyang buhay. Sa loob ng kanyang boarding house malapit doon, nag-big tea dahil sa sobrang problema. Kaya po hanggang ngayon, Sir Misteryo, tuwing may customer na bibili ng malamig na tubig sa madaling araw, napapaisip ako kung tao ba talaga o baka siya ulit yun. Bumabalik dala ang kanyang uhaw na hindi na kailanman mapapawi. Hello po, Sir Misteryo, at sa lahat na nakikinig. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Nina, 23 anyos, isang working student at crew dati sa mini-stop malapit sa Katipunan Avenue. Madalas po ako naka-night shift dahil ito lang po ang oras na wala na akong klase. Noong una, akala ko simpleng trabaho lang, pero may isang gabing binago ang pananaw ko tungkol sa mga nakikita natin sa paligid. Pasado alas 11 ng gabi, kakaunti na lang ang customer. Habang nagre-refill ako ng mga gatas at juice sa refrigerator section, bigla akong nakaramdam ng parang may dumaan sa likod ko. Pero alam kong hindi tumatama sa akin ang lamig ng aircon.
Paglingon ko, nakita ko ang isang babae. Nakasuot ng uniform na pang-estudyante. Basang-basa ang buhok at may nakasabit pang ID. Nakayuko lang siya, hawak ang isang bote ng gatas. Inakala kong customer kaya nagtanong ako, "Miss, kukunin niyo po ba yan?" Dahan-dahan siyang tumingin sa akin at doon ko napansin, pula ang mga mata niya at nangingitim ang paligid ng labi. Hindi ko alam pero bigla akong naalala yung balita noon. May estudyanteng kinitil ang kanyang buhay sa kondo malapit sa Katipunan. Tumalon siya mula sa mataas na palapag dito sa mini-stop na pinapasukan ko. Tumakbo ako papunta sa counter at nang balikan ko yung aisle, wala na yung babae. Naiwan lang na nakabukas yung pintuan ng refrigerator at yung bote ng gatas na hawak niya nakalapag na sa sahig. Hanggang ngayon, Sir Misterio, kapag napapadaan ako sa lugar na yon, parang ramdam ko pa rin ang lamig at bigat ng presensya niya. Siguro nga may mga kaluluwang hindi matatahimik kaya bumabalik sa mga lugar kung saan nila huling nadama ang bigat ng mundo. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig at ganoon na rin po sa iyo, Sir Misterio. Ako po si Jerome, 32 anyos, dating staff sa mini-stop malapit sa Mactan Bridge. Marami na akong night shifts na dinaanan, pero may isang gabi na talagang hindi ko malilimutan. Bandang 12:00 ng hating gabi, ako ang naka-assign na mag-ayos ng mga soft drinks at tubig sa chiller. Tahimik na ang paligid. Halos wala ng customer. Pagbalik ko sa likod ng malaking glass chiller, malamig at madilim ang loob. Habang inaayos ko ang mga bote, bigla akong naramdaman na parang may humihinga sa bato ko. Paglingon ko, may babae sa loob mismo ng chiller. Nakasuot ng uniforme na parang pang call center. Maputla siya, nanginginig at may sugat sa ulo na umaagos ang tubig na may halong dugo. Nakatingin lang siya sa akin tapos bumulong. Hindi na ako nakauwi. Nanlaki ang mata ko at mabilis akong lumabas. Nang silipin ko ulit ang chiller, wala na siya. Tanging ang mga soft drinks at tubig lang ang nakita ko sa loob. Kinabukasan, kinuwento ko ito sa supervisor namin. Sabi niya, may babaeng call center agent daw na naaksidente ilang taon na ang nakakaraan malapit sa tulay. Nabangga ng truck habang pauwi galing night shift. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Misterio. More powers po sa channel nyo. Mag-iingat po palagi tayo kapag uwi galing sa trabaho.